Hey, what's up? It's Kabado TV. Shoutout nga pala kay Toys TV 24 at kay Sandok ni Kuya Marbs. Pray, maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-edit po using Adobe Premiere Pro. Ito po ay para lang po doon sa hindi pa po marunong mag-edit po ng video. So, ang gagamitin natin ngayon ay Adobe Premiere Pro at para din po sa mga guro o mga teachers na gusto po matuto mag-edit. Tumutok lang po kayo at sana po ay mayroon po kayong makukuhang technique at mayroon po kayong matutunan sa video na to. So, let's go to our computer. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating desktop or sa ating computer. Ngayon, simulan natin yung ating tutorial kung paano i-remove yung green screen at saka blue screen. Now, open Adobe Premiere Pro. Ayan, pagkabukas natin ng Adobe Premiere Pro, click natin yung at saka yes. Ayun. Sa next nating video, ituturo ko po sa inyo kung paano i-set up itong Adobe Premiere. So sa ngayon, ang tutorial natin ngayon ay kung paano tanggalin ang blue screen o green screen sa ating clip. So, ang gagawin lang natin, import tayo ng green screen dito sa ating project. Okay. Unang gagawin natin ay ang green. Ayan. Yan, import natin yung green. Lagay natin sa ating timeline. At saka yung blue screen. Ayan. Ayan. So, kukuha lang po ako ng konti dito. Ito yung green natin at ito yung blue screen natin. So, simulan na natin. Ang gagawin natin ay maglagay lang po tayo ng background. So, sa paglagay natin ng background, dapat iangat natin itong dalawang clip na ito. So, ang position niya po ngayon ay nasa video 1 yung dalawang clip, yung green at saka yung blue screen. So, ang gagawin natin ay iangat natin silang dalawa, ilagay natin sa video 2. So, yan. Ang dahilan po kung bakit natin inaangat itong dalawang clip na ito, kasi po kailangan po nating maglagay ng background po sa dalawang clip. Yan, so mag-import na tayo ng background. Yan, pipili tayo ng background. So itong mga background na ito yung ginagamit ko sa aking video project. So ilalagay natin itong blue background. Ayan. Now, ang gagawin natin para ma-remove po itong green at saka yung mga asungot na nasa background tulad po ng cartoon, folder, aircon, kailangan natin i-remove yan para po yung visible lang po ay itong si teacher. Ito lang po yung visible, ito yung subject. So ngayon, paano gawin natin yung pag-remove ng green at saka blue? Ayan. Gagawin natin yan sa effects. So, inside Adobe Premiere Pro, meron na pong naka-installed na effects. So, yan po ay pre-installed at maaari natin gamitin pagka-installed po ng Adobe Premiere. So, ang gagawin lang natin ay i-remove natin yung
blue na yan. So, dito tayo sa video effects. Ang una nyong gawin ay pumunta kayo sa effects. Ito. Tapos, hanapin ninyo yung video effects. So, sa video effects, meron yang mga properties. So, click mo para makita mo yung properties. Pagkatapos nyan, ay pumunta naman kayo sa keying. So, sa keying po, nandyan po yung gagamitin natin para ma-remove po yung green at saka itong blue screen at mga kasungot na nasa gilid ng background. So, ngayon, dito tayo sa keying. Yan, click mo yung keying at makikita mo dyan yung blue screen key at chroma key at nandyan din po yung ultra key. Okay? So, ang gagawin natin, una natin gagawin ay itong si green screen. Kailangan muna natin siyang i-remove. So, by doing this, just click or double click the chroma key. Yan. Pero bago mo gawin yan, dapat naka-highlight yung target clip mo tulad ng ginagawa ko. Itong si green screen, naka-highlight na po siya. So, maaari na po nating i-double click yung effects na gusto natin. So, ang gagamitin natin kay green para ma-remove yung mga excess na matte o excess na mga background sa kaniyang paligid ay gagamitin natin itong 4-point garbage matte. So, punta lang kayo sa keying at hanapin ninyo yung 4-point garbage matte. Pag nahanap nyo na, just double click and don't forget to highlight your specific clip. Yan, specific target na clip. Kapag hindi nyo po na-highlight yan, tulad nito, at tapos nag-double click kayo dito sa mga halimbawa, chroma key, double click nyo at saka 4-point garbage matte. Pagpunta nyo po sa effects control, wala po kayong makikita. Yan po. So dapat bago nyo gawin, bago kayo maglagay ng effects o maglagay kayo ng keying, ay dapat naka-highlight po ito. So punta tayo sa effects control. Nandito na po yung gagamitin natin para ma-backflash po yung nasa likod. At yung visible lang po ay si ma'am. So ngayon, ang gagamitin natin ay chroma key. Una tayo sa pag-remove po ng green screen. So, kung mapapansin nyo, itong color ay white. So, white po yung nasa color ay white. So, yan po yung default. So, ang gagawin natin ay pumunta tayo sa smoothing. Lagay natin high smoothing para maganda po yung kalalabasan. And then, sa color naman ay itong dropper na to. So, i-click natin itong dropper at select the desired color. So, halimbawa itong green na to, click natin. So, kung napapansin nyo, meron po tayong blue. Pagka-click natin, meron po tayong blue dito. So, yan po ang ibig sabihin na natanggal na po yung green. So, para matanggal po yan totally, ang gagawin natin ay pumunta tayo sa chroma key, click chroma key, and then drop down the similarity para makita mo yung properties niya. So, ito, similarities, kailangan lang natin taasan hanggang makita mo yung background. Ayan, hanggang sa ma-remove totally yung mga green. So, ayan, dahan-dahan lang po para po hindi po madamay yung ibang kulay. So, now, remove na po yung green. Ngayon, ang isusunod natin ay yung mga background, yung nasa gilid at saka yung mga iba't ibang bagay na nandyan. So, kailangan natin i-remove yan para yung visibility po ng subject natin ay siya lang po yung mapupokus. So, ngayon, ang gagawin natin ay click natin yung dinouble click natin kanina na 4-point garbage matte. So, click natin ito. Kung mapapansin nyo, mayroon na po tayong cursor dito. So, ito po yung click natin. I-click natin. Click and drag po. Yan. Click, hold click and drag.
Yan, hold, click and drag. Yan, para po matanggal yung excess po. Yun po yung garbage mat. So ngayon, ang visible lang ay ito si ma'am natin, yung teacher natin na nagdi-demo po ng module, no? Yan, ituturo ko rin po sa inyo kung paano siya i-drag, no? So ipi-play muna natin siya. Ito po ay raw video. So ayan, sa susunod na video ituturo ko sa inyo kung paano ito lagyan ng palamuti yung video natin. Sa ngayon ay green at saka blue lang po yung ituturo ko sa inyo. Sigurado may magtatanong kung paano ito i-move. Una po, i-click nyo, dapat naka-highlight po yung target clip natin para po dyan lang po mapupokus yung ating mga ginagawa. So, now highlighted na po siya. So, all you have to do is to click motion. Kung hindi pa po na-click yung motion, ay hindi po natin ma-move yung subject natin. Kahit naka-highlight na po siya dyan sa baba, dyan, hindi pa rin yan ma-move. So, ang gagawin natin ay click natin si motion. Sa ilalim po yan ng effects control, video effects at motion. So, pag na-click na natin si motion, maaari na natin siyang galawin. Ayan. Pwede na natin siyang ilagay kahit saan. So, pwede ka na rin maglagay ng kahit anong background na gusto mo. Kahit anong ilagay mo na palamuti dyan dahil siya po ay background list na. Yan. Wala na po siyang background. So, punta naman tayo kay blue screen. So, ito si blue screen. Ito si teacher. Yan. So, ngayon, kay ma'am number 2, since blue screen siya, hindi na natin gagamitin yung ginagamit natin kanina. So, ang gagawin natin, punta din tayo sa effects, keying, ito, video effects, tapos hanapin ninyo yung keying. Sa keying naman, ito sa keying, yan, meron dyan yung blue screen key. Yan, preset na po yan dyan sa Adobe Premiere. So, kailangan natin yan. Dapat naka-highlight. Tandaan nyo ha, dapat naka-highlight yung subject or target clip para po dyan mapokus ang ating effects. So now, i-double click natin si blue screen key. Ayan, kung mapapansin mo, may nagbago na kay blue screen. So, since malaki itong room na to, at kailangan natin ang 8-point garbage mat. So, kailangan naka-highlight yun. So, highlight and then double click on 8-point garbage mat. So, yung dalawang kailangan natin para ma-remove yung mga background na yan, nandito na sa effects control kay blue screen. Tandaan nyo, iba-iba po yung effects control ng dalawang clip. So, dito kay green ay meron siyang chroma key. Ayan. At meron siyang 4-point garbage mat. Dito naman kay blue screen key, ang ginagamit natin na keying ay yun pong blue screen key at 8-point garbage mat. Ang paggamit po ng garbage mat ay depende po sa sitwasyon at depende po sa video clip ninyo. So now, highlight natin siya para makita natin ang kanyang effects control. So, tap down natin si blue screen key at si 8-point garbage mat. So, dito kay blue, since blue screen key siya, click natin yung yan.
Okay? Then, sa threshold, click natin yung property. Yan, nakita natin yung property. Kailangan lang natin ibaba itong bar na to hanggang sa mawala yung axis na blue na tinanggal po ng blue screen key kanina. So, ayan. Natanggal na po siya. Kailangan na natin click tong cut off para po bumalik yung, ito po kasi yung original. Yan. Yan po ang kulay ni ma'am nung hindi pa natin in-adjust si threshold. Ngayon, drag natin si threshold. Nagbago po yung kulay ni ma'am. Then, para ibalik yun, punta tayo kay cut off. Then, adjust natin pataas itong bar para po bumalik yung kulay niya. Ayan. So, yan, visible na po si ma'am. So, kailangan na natin i-adjust yung ating 8-point garbage para mawala yung mga exist na background dyan sa labas. So, click on 8-point. The same way po kung paano natin ginawa doon sa green. Parehas lang po siya. Pero, ang 8-point po ay 8 po itong point na ito. So, sa 4 din lang yung point na pwede nating i-adjust. So, yan. So, pwede mo na silang lagyan po ng iba't ibang background. Ayun. Then, kung paano natin siya i-move, ilipat kung kahit saan. Click muna natin siya. Yung clip. And then, click on motion. And then, pwede na natin siyang i-move kahit saan. Okay. Bilang bonus po na tutorial, pagsama-samahin po natin itong dalawang guro na to. Since wala na po silang background, nag-iisa na lang po sila. Sila na lang po. So, maaari na natin silang ipagsama-samahin sa iisang background at the same time. So, i-click natin. Ito po ay bonus tutorial. Ilagay natin sila sa taas. Yung isang clip natin. Ilagay natin yung video 1, video 2 po, at saka audio 1 kay blue screen o kahit kay green. So, gagawin natin, ilagay natin itong clip. Si ma'am number 2, ilagay natin sa video 3. Ayan. At yung audio niya ay ilagay natin sa audio 2. So, ang gagawin natin ay i-click natin. Click and hold, click and drag po yan. So, titingnan natin yan. Nagsasama na po sila sa isang background. Then, paano natin i-adjust? Same way po. Yan, click natin. Highlight. Click motion. Under effects control. At pwede na natin silang ma-move. Same way po kay clip number 2. Yan. Effects control. Motion. At maaari na natin silang i-move kahit saan. So, yan po. Sana po ay may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. At sa susunod kong video ay ituturo ko naman sa inyo ang paano i-merge, no? Kung paano i-merge at saka setup po ng Premiere, Adobe Pro. Yan, Premiere Pro. So sa Premiere Pro, marami po kayong pwedeng gawin. So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano ito i-save. Okay? So, sa pag-save po nito, ay hit mo yung Control plus M. At dito sa saving option o export settings, makikita nyo po dito yung format po ng kailangan na video. So, sa akin, ang format niya ginagamit ko ay H.264 at sa preset naman ay 1080p HD 1080p, ito po.
HD 1080p 29.97 frames per second. So sa output name natin, ilalagay na natin yung pangalan po ng ating video. Then, click save. And then, kapag tapos na, hit mo yung export at hayaan mo matapos. So yan po ang ating tutorial ngayon. Sana po ay may natutunan kayo kahit konti. Sa susunod po nating video ay gagawin po natin yung pag-merge po ng mga clip, kung paano sila idugtong at yung mga effects at yung mga kailangan ilagay, mga palamuti po ng ating video. So maraming salamat at don't forget to subscribe and hit the notification bells para po sa susunod nating tutorial.